Hello mga bes! Magkakaroon naman tayo ngayon ng question and answer na tinanong ko po sa inyo nung mga nakaraang linggo. Pinost natin yan dito sa ating page, Poison Ivy Jane, sa Facebook. So, pumili lang ako ng 10 katanungan at sa mga susunod, pipili ulit tayo ng 10 katanungan na i-feature natin dito sa ating question and answer. And ito lagi yung mga kadalasang tinatanong ng ninyo. Alright, so simulan na po natin, no? So, unang katanungan ay kay Shiralak. Yan. Kung tama ba yung pagkabigkas ko? Yan. So, ang question niya po, Ma'am Ivy, sana ina-allow nila ang visible tattoo po. Sana. So, for visible tattoo, dapat malaman muna natin yung kwento ng mga Hapon no, kung bakit ayaw talaga nila ng mga tattoo. Alright, dito kasi sa Japan, meron yung merong mga tattoo lamang dito ay yung mga yakuza or yung mga gang. Yan, sinasabi nga nilang bad people nga daw, ganyan. Pero, kaya ayaw nila ng may mga tattoo dahil natatakot sila kasi for yakuza nga lang yung mga may tattoo dito sa Japan. So, kung pag nakakita naman din kayo ng mga nagbo-vlog dyan na may mga tattoo, siguro nagpa-tattoo sila nung nandito na sila sa Japan or mga iba, yung visa category nila or baka mga permanent na sila or mga anak sila ng Hapon. So, iba-iba kasi yung mga cases na yan. For our cases na nag apply tayo, lalo na yung mga housekeeper, visible tattoo are not allowed po talaga. Dahil ayaw nga nila na nakikita yung mga tattoo. Yan, ano ba yung visible tattoo? Dito kasi, yung uniform namin is hanggang dito. Tapos, nakapants naman, kaya walang problema. Dapat, hindi makikita ang tattoo mo kapag na-tattoo mo nandito or nandito sa likod, batok, ganyan, makikita kasi talaga yan. Kaya po, yun po yung bawal. Pero kapag naka-hide naman, hidden tattoo naman sa inyo, pwede naman yon. Pero meron pong agency na kahit naka-hide yung tattoo mo, kailangan pa rin ipatanggal or ipa-laser. And need to approval. So, may mga ganun talaga na agency. Pero sa magsaysay naman, basta nakatago ang tattoo mo, okay lang. Hindi na nila pinapatanggal. Sa ibang agency kasi pinapatanggal nila. Alright, kahit naka-hide na yung tattoo. Okay, next po natin ay kay Miss Jandet. Pwede po ba yung late register? Yes, pwede po yung late register. Basta meron po kayong PSA, tapos magdala na lang din kayo ng baptismal for support documents. Nabubulol ako. Ayan. Okay, next naman po, kay Realin. May possible po ba ma-hire ang isang aplikante na ini-endorse at connected sa training center for domestic work sa Magsaysay Agency? Okay, lahat po ng mga applicant na mag-a-apply, kahit nakapag-training man kayo or partnership man yun ng isang agency, 50-50 pa rin ang resulta nun. Kasi nasa sa inyo yun kung makakapasa kayo or hindi. Nakasalalay yun sa inyo. For example, nag-enroll ka sa Japan Dreamer Academy. Ayan. Tapos, hindi mo na-apply lahat ng mga tinuro namin. So, do you think makakapasa ka? So, ganun lang po yun. Kahit na may mga partnership sila, nasa sa inyo pa rin yun, nakasalalay, kung makakapasa kasi kayo or hindi. Kasi din, employer, Hapon mismo ang pumipili sa inyo. Kaya gagalingan nyo talaga during interview. Kaya huwag kayong matakot. Yan. Part talaga ng pag apply yung ma-hard ka o hindi. Nandyan talaga yan. So, risk lang talaga yan. Kaya ako sa inyo, mag-advance kayo, mag-aral kayo mabuti muna bago kayo mag-apply. So, para mas malaki yung chances natin. Next question. So, klaruhin ko lang tong question niya, no? Kasi tinatanong niya, hindi ba daw sapat ang experience ng household worker? Yan. So, kayo na lang magbasa. I-correct ko lang po ito, no? Sa Magsaysay Agency, pwede po ang household, kasambahay dyan sa Pilipinas na experience and DH experience. Pwede po yon. Okay? Yun po yung ina-allow nila. Pero may mga agency naman po na no need ng experience. Kaso, gusto nila bata.
Iba-iba kasi ng ng qualification ng bawat agency. So, pinag-uusapan natin dito ay yung sa Magsaysay. Ayan, so allowed naman po sa kanila. Basta meron kayong work experience, so 2 years. Kahit kasambahay lang dyan sa Pilipinas. Kumausap kayo ng kaibigan ninyo gawin yung employer. Okay, may ganyan. Okay, ito naman sabi niya, college level na walang experience sa household worker, pinipili nila porket college level. So, regarding naman dito, no, dalawa kasi yung employer ng Magsaysay. Yung isa ay gusto nila ay college level. Yung isa naman, okay lang kahit high school graduate. Ayan, so, iba-iba eh. Iba-iba ng agency. Sa ibang agency naman po, pwede naman high school graduate or college level, pwede naman. Kaso, gusto nila, marunong ka mag-Nihongo. For example, sa Mother's Way. Yan. Gusto nila, marunong ka mag-Nihongo. Marunong ka makipag-communicate. Kahit na basta high school graduate ka lang, okay lang sa kanila. Sa Studio K naman din, high school graduate lang, okay lang din naman sa kanila. Pero, merong examination doon na kailangan mo ipasa ni Hongo. Lahat naman ng agency may mga examination and interview. So, kung gusto niyo ng guidance, mag-enroll po kayo sa Japan Dreamer Academy. Yun lang masasabi ko talaga. Okay, next naman po natin, may weight limit po ba sa Japan? Wala po. Wala pong weight limit. Pero, ang pinipili kasi ng mga Hapon, kung napapansin nyo, gusto nila yung mga physically fit. Yung hindi sobrang taba, yung mga overweight. Sorry to say, pero yun kasi yung qualification nila. Although wala nakalagay na weight limit, pero kasi magtatrabaho tayo as a housekeeper sa Japan. Anytime yuyuko tayo. Tapos, meron pang time limit ng paglilinis. For example, 2 hours ka sa bahay na yun. Matatapos mo ba yun kung kaya tinitignan talaga nila mabuti yung physical fit mo. Yung hindi ka sobrang overweight. Ganon. Tapos, syempre, maapektuhan rin kasi yung medical mo kapag sobrang overweight ka. Dahil na may fit sila sa sa fatty liver counting. Yan. Yung mga Hapon. Okay, next question naman po. Height limit, weight limit, wala po. Processing fee, wala din. Placement fee, wala din. Yan. Bonus question. Bonus na sinasagot. Okay, question naman po ni Let Guzman. Yung housekeeper po ba, ma'am, ay madalas sa condo na assign? Pag sa hospital or office po ba, meron din. Iba din yung qualification nun. Okay, ang housekeeper sa Japan po ay sa bahay or sa apartment. Condo, ganun, nagtatrabaho. Hindi, yung office na mga housekeeper and sa hotel, iba yung category nila. Sila yung mga building cleaner. And kailangan na po doon ng JLPT passer and for passer. And Prometric passer for SSW visa. Yung mga housekeeper po kasi, iba yung visa natin dito. Only for housekeeper lamang. Ginawa tong visa na to para lang talaga sa mga nagtatrabaho sa bahay, housework. Pero housekeeper yung pangalan. So, nakakalito po, no? So, ayun po, explanation doon. Sa bahay po kami nagtatrabaho. Next question kay Ms. Cheryl. Kailangan po ba talaga ng mag-aral ng Japanese? Yes, sobrang kailangan po talaga. Kasi dito sa Japan, 90% of Japanese people can speak and can't understand English. Paano tayo intindihan yan kung hindi po tayo mag-aaral? So, lang yan pag pumunta kayo talaga dito sa Japan, gusto niyo talaga mag-apply, kasama talaga ang pag-aaral ng Japanese. Okay? Yung mga agency naman po, may mga Japanese training naman yan. Kapag nalusutan nyo yung initial interview, final interview, examination, and medical, nalusutan nyo yon, meron pong, sa Magsaysay may 400 hours ng Japanese training. And then, sa Studio K, merong 2 months Japanese training. Yan. Kailangan nyo po ipasa yung mga yan, yung 2 months training na yan. And then, ang maganda dito kay Mother's Way, wala ng training, Japanese training sa Pilipinas kasi dito na magti-training. Kasi ang kinukuha ng mga sa Mother's Way ay marunong makipag-usap ng Japanese. Ayan. Yun naman ang maganda doon.
Kasi talaga interview sa kanila is Nihongo talaga. As in, kakausapin ka in Japanese. Alright, so yun po yung kasagutan ko dyan. Okay, ilang months naman ang training for Japanese? Yun po. Nasabi ko na pala, no? Yun po sa Magsaysay. Depende sa, agency. Sa Magsaysay po, 400 hours. Sa Studio K, 2 months. Sa Mother's Way, dito na sa Japan magti-training kasi yun po, gusto nila yung nakakapagsalita ka na ng Nihongo. Yan, during interview pala. So yun po, next naman natin, need po ba ng N4 passer? Ito tinutukoy niya po rito ay JLPT, N4 passer, no need na po sa mga housekeeper. Pero kung gusto niyo talaga na makakapili kayo ng trabahong gusto ninyo, yan, kailangan nyo pong mag-take niyan kasi may mga ibang category na kailangan ng JLPT N4 passer katulad ng care work, ano pa ba? Yan, yung mga job na yan. Building cleaner, kailangan ng GLPT N4. So yan, makakapili kayo ng maayos pag meron kayo niyan. Next question naman po, paano daw makikitungo ang mga Hapon sa mga OFW? Yan. Ang mga Hapon naman po ay very polite and humble naman po sila. So, nakikitungo sila na maayos. Meron kasi tinatawag dito na tatimae. Ibig sabihin ng tatimae, true feelings. So, hindi nila sasabihin sa inyo kung ano yung totoo nilang nararamdaman. Or example, galit sila sa'yo, pero hindi nila ipapakita yan sa harapan mong kung nagagalit sila. Ayan. Kumbaga, sila backstabber type kasi sila tsaka medyo plastic. Pero maganda rin naman yun kasi para maiwasan nga yung away, na kasi tayo mga Pilipino, pag galit ako siya, sasabihin ko talaga na galit ako sa'yo. Yung mga Hapon, hindi. Kumbaga plastic sila, hindi nila sasabihin sa'yo na galit ako sa'yo. Iba sila tumira, sa likod sila, kumbaga. Medyo, sila professional type sila, kumbaga. Yan, ganun sa kanila. And dito po sa Japan, yung tatemai din po, may example ako, for example, to si Marie. Nagtanong siya sa akin, doon sa suot-suot niya na damit, Miss Ivy, bagay po ba tong damit ko sa akin? Ako, hindi ko sasabihin sa kanya, ay pangit yan, hindi bagay sa'yo. Instead, ibahin ko yung words ko in a nice way, sasabihin ko, ay Miss Marie, baka meron pang damit na mas bagay sa'yo. So, nagets niyo yung punto doon para maiwasan yung misunderstanding, yan, away. Kasi dito sa Japan ay gusto nila yung peaceful relationship to each other. Ayaw nila yung mga conflict. Yan. Ina-avoid nila yung mga conflict as much as possible. Ganyan yung mga ugali ng mga Hapon. Na which is maganda. Itong do's and don'ts, sorry, ang dami nito. Sobrang dami. Siguro gagawa ako ng isang video regarding lang sa do's and don'ts. Kasi kailangan ng mahabang time nito eh. So yan po, yung lahat ng 10 na yon ang ating napili. Yan, kung meron kang katanungan, just comment down below. Malay mo, yung tanong mo ang next ma-feature natin sa next. Ayan, sa mga nandito sa YouTube channel, don't forget to subscribe, like, yung ating channel, Poison Ivy Jane, and dito naman sa Facebook, follow nyo po ako for more details regarding dito sa Japan and pag-apply and housekeeper. And kung gusto nyo pong matuto or mag-guide, Nihongo, mag-guide sa inyo pag-apply, mag-enroll po kayo sa Japan Dreamer Academy by Poison Ivy Jane. Mag-message lang po kayo doon. Maraming salamat po! Matane! Hello mga bes! Magkakaroon naman tayo ngayon ng question and answer na tinanong ko po sa inyo nung mga nakaraang linggo. Pinost natin yan dito sa ating page, Poison Ivy Jane, sa Facebook. So, pumili lang ako ng 10 katanungan at sa mga susunod, pipili ulit tayo ng 10 katanungan na i-feature natin dito sa ating question and answer. And ito lagi yung mga kadalasang tinatanong ng ninyo. Alright, so simulan na po natin, no? So, unang katanungan ay kay Shiralak. Yan. Kung tama ba yung pagkabigkas ko? Yan. So, ang question niya po, Ma'am Ivy, sana ina-allow nila ang visible tattoo po, sana. So, for visible tattoo, dapat malaman muna natin yung
kwento ng mga Hapon no, kung bakit ayaw talaga nila ng mga tattoo. Alright, dito kasi sa Japan, meron yung merong mga tattoo lamang dito ay yung mga yakuza or yung mga gang. Yan, sinasabi nga nilang bad people nga daw, ganyan. Pero, kaya ayaw nila ng may mga tattoo dahil natatakot sila kasi for yakuza nga lang yung mga may tattoo dito sa Japan. So, kung pag nakakita naman din kayo ng mga nagbo-vlog dyan na may mga tattoo, siguro nagpa-tattoo sila nung nandito na sila sa Japan or mga iba yung visa category nila or baka mga permanent na sila or mga